So, papasok kayo sa Bible study. Ang mga nagaraan, yung susulat sa PC. Oh. Ha? Marating tayo. Marating tayo malahat. Ano yung dumating? Marating pa rin. Sa ang nakatanggap ng banal na spirito ay hindi iiwan ng banal na spirito. Amen. Okay, so hindi mo kailangan pagsumikapang manatili. Sabi na. Kasi Diyos ang may hawak sa'yo at si Kristo. Pero kay brother hindi ganyan eh. Kasi, ganito yun eh. Kasi ang pananampalataya nila, sila ang lumapit sa Diyos. Oo, dapat ang Diyos ang... Samantalang pinagpahali ko sa inyo, ang Diyos ang tumawag sa atin. Iba tayo pili pang malaki. Sa araw ng biyaya, wala kang ipagmamalaki. Kasi tinawag ka lang. Bago tayo mag-umpisa, reminder, ang Bible study natin ay may OSP, Observe, Study, Preach. Yung preach, kung kaya nyo nang ibahagi nyo. Yung kasi yung pinakamahirap. Yun ang pinakamahirap, mag-preach. So observe, kung ano yung mga binigay kong verse, obserbahan kung paano gamitin. Okay? Study, syempre pag uwi sa bahay, reviewin. Pag walang ginagawa, libre, wala talagang ginagawa, marami kang oras, basa-basa. Tama lang yun. Tapos, pinakamaganda yung sa Proverbs. Sa Tagalog, huwag kang magtiwala sa iyong sariling pangunawa. In the Lord. Trust in the Lord with all your Heart. And that little you can understand. tama. Ang pagtitiwala natin sa Panginoon, hindi sa sarili natin. Kasi sabi nga ng Panginoon, sa tao, imposible. So, kung ikaw lang, hindi mo mauunawaan ang aral ng Diyos. Kailangan tulungan ka ng Panginoon. Okay? Start na tayo. Ang topic natin ay Greek word, Matthew. Ano pronunciation na? Matthew. Matthew. O Matthew. Pag may ganun pataas. Matthew. Ang ano yan, ibig sabihin yan, sa mga makabagong sabi, make disciple. Make disciple. Make disciple. Pero yung Matthew ay nangangahulugan din na instruct, saka teach. Teach. So, halimbawa, sa King James Bible, hindi ginamit yung make disciple. Sa King James, yung ginagamit kong Bible, hindi ito ginamit. Ang ginamit, teach. Okay? Turo. Sa King James Bible, ang ginamit, teach, hindi make disciple. Pero alin mo sa tatlo, isa ng kahulugan yan. Mamaya, pag-usapan natin kung ano talaga ang kahulugan. So, may disciple na ba kayo? Ikaw na lang, may disciple ka na? Ganun ko pala isang tawag dyan. Ano? May disciple ka na ba? Hindi pa na tayo eh. Matutulog na tayo. Hector, may disciple ka na? Kasama ko pa kasi sa Kasama bahay. na tayo. Hindi tayo ito lang. Bali dalawa na sa babae sa lalaki. Okay. Para maunawaan nyo, ha? Yung salitang disciple, yung salitang disciple, yan yung binago. Pagdating sa Book of Acts, yung disciple ay tinawag na Christians. Saan ba nabasa yun? Sa Acts yun. Sak na. Ibig sabihin, Saan to? Kaya ako na o tinawag. sa Antioch. Sa Antioch. Sa Antioch. Yung disciple ay tinawag na Christian nga pala ako. Christians. Ano ba verse yun? Oh. Di ba? Ano kayo? Christians kayo, di ba? Was 1670? Kung Christians ka, ano ka? Disciple. Ay, Tagalog ko. Naintindihan nyo? Ang tawag lang sa atin ngayon is Christians. Mas kilala sa tawag na Christians. Pero tayo ay disciple of Christ. Ito, Matthew, yan ay verb. Ano yung verb? Ano Tagalog yung verb? Verb. Pandiwa. Pangdiwa ba yung verb? Yung action word? Action word. Oo. Pag sinabing verb, action word, gagawa ka. Ano yung noun? Ano ba yung mag-aaral? Kapag disciple na, ang noun, matetes. Matetes. Yan ang noun. Ibig sabihin, disipulo na. Matiteo. Mateteo, gagawa kang disipulo. Magdi-disciple ka. O kaya ikaw ay magiging disciple. Mangangaral ka na. Mangangaral ka na. Ah. Yung disciple is and teach. Hintayin ng pili ko. Ito matetes, noun,
Entire mo. At entire mo yun, nag-aaral ka pala as in. Nag-aaral ka pa nga. O kaya nangangaral ka. Ngayon mo sa dalawa, nag-aaral ka o nangangaral ka. Okay? So, tandaan nyo sabi ni Jesus, Matthew, make disciple, to instruct, or to teach. At kaya nyo na magturo, alam ko kaya nyo na magturo. Kasi, kung alam nyo sa sarili nyo na ligtas kayo, ibig sabihin, alam nyo sa sarili nyo, kilala nyo sa sarili nyo kung sino si Kristo. Okay? Paano magturo? Ibahagi mo lang. Matthew, make disciple, to instruct, or teach. Ang topic natin na ito. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo kung paano ba mag-make disciple sa pinakamadaling paraan o mauunawaan nyo. Paano magturo? Ganun. Hindi na, mamaya, makakapyawan yung paano magturo. Kaya lang bibigyan nito ng mga supporting verse para maunawaan nyo. Bro, bakit nilagay mo yung instruct? Instruct, ibig sabihin din ito. Ayun ba? Itong salitang to, tatlong salita ang ibig sabihin niya. Nag-guess nyo? Itong salitang to, pwede siyang make disciple, instruct, or teach. Sa King James, hindi ginamit yung make disciple, ang ginamit, teach. Teach. Oo. Ando na lahat yun. Oo. Sa NIV, hindi ginamit yung instruct sa teach. Ang ginamit, make disciple. Okay? Kaya nga nagulat ako kasi kaya palalantaran sa, ano kasi, laging bukang bibig, make disciple. Make disciple. Diba? Pero yung make disciple nila, hindi naman tinuturuan. Yung Mateo, ano yun, huling Mateo 28. Pero, yan. kaya para sa kanila, yung make disciple is pakay mo. Kasi nung nag-aaral ako sa King James, walang make disciple kang mabasa. Ang mabasa mo doon, magturo ka. Okay? So, basahin nyo nga, Matthew 28:19. Siya nga kayo. At gawin ninyo mga alagad. Alagad, Lahat may sa disciple. mga bansa. Sa At sila inyo, bautismuhan, bautismuhan. ang pangalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Okay? Sino nagkasalita? Kristo. Gusto. Baka na hindi. Kailangan maunawaan nyo kung sino nagkasalita. Hindi kasi bro, nakalagay ito eh. Botes mo sila. O, teka lang. Mapag-usapan natin yan. Teka lang. Sino nagkasalita? Si Kristo. Sino ang kausap? Mga Apostles niya. Ano, ang kausap ay mga apostol. Ramita. Israelita. Mga disciple yan ang unang-unang disciple. Okay? Ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng make disciple? Gawin mo. Teka, Alagad. Gawin mo alagad. gawin mo agad. Gawin mo ka pagturo. Nagkakaturo. Pero, utos yan. Sa English, gawin mong mentor. Hindi, tanongin ko kayo. Kapag sinabing make disciple, sino ba magkakadisipulo? Ikaw o si Kristo? Kristo. Kristo. Diba kayo na, tatanong ko kayo kung may disciple na kayo. Ang sinasabi ba ng Panginoon, ikaw ang magkakadisipulo? O inuutosan ka niya para yung mga tao, pangaralan mo at maging disipulo din niya? Oo, ganun. Tama. So sino magkakadisipulo? Sabi ni Jesus, make disciple. Sino magkakadisipulo? Ikaw o si Kristo? Kristo. Gawin yung disipulo. Tayo, kasi tayo yung utusan eh. Hindi ka pwede maging Tama. teacher. Sabi niya dito, kaya tumayo kayo, gawin ninyong alagad ko. Alagad ko. Oh, magalas Tagalog, alagad ko. Ang mga tao sa lahat ng mga bansa, bautas ba niyo sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Oh, Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng Tagalog tayo. Diyos ko. Pinutos. Ang tanong, nung sinabi ni Kristo, make disciple, ikaw ba ang magkaka-disciple o si Kristo? Importante to. Kristo. Nung utusan sila ni Kristo na make disciple, hindi para magkaroon ng disipulo yung 12. Wala. O hindi para pangaralan yung ibang tao, para kumilala kay Kristo. At yung tinuruan na yun, disciple ni Kristo. ituro din sa iba na kumilala kay Kristo. Lahat ng kumilala dahil sa pangalan ng naunang apostol, Disciple ni Kristo. disciple ni Kristo. Hindi disciple ng apostol. Okay? Di ba sabi nga ni Peter, nung lumuhod si Cornelius sa kanya, nung lumuhod sa akin, tao lang ako. Oo, tama ka. Nalala niyo? Oo, Cornelio. Cornelius? Cornelius, oo. Sa Gawadis? Lumuhod si Cornelius ni Peter. Hindi Peter ka luluhod. Tao lang ako. Yun sa pinadala ng Kristo eh. Hindi tayo pwede magkaroon ng disciple patungkol sa spiritual. Kasi si Kristo lang ang tunay na teacher. Yun ang naintindihan ko. Okay? Ngayon, pwede tayong mangaral,
yung mga nakikinig, pwede kang ituring na teacher. Pero sa spiritual, ang teacher talaga natin si Kristo lang. Ngayon, disciple ba kayo ni Kristo? Amen. Siyempre, Christian sir, di ba? Ano na? Yung Christian ay ang tawag talaga ng disciple. Okay? Kung baga binansagan lang ng bagong termino, naging Christians. Followers of Christ. Mag-disciple kayo, kaya lang, hindi ka tuturuan mo paano mag-disciple. Kasi nga, yung disciple sa kanila, akayan mo lang. No. Kaya lang, hindi naman ganoon ang sabi ni Kristo. Ang sabi ni Kristo, turuan mo silang sumunod sa mga utos ko. Kaya lang, minsan isip Pero yan ha, ang sabi ni Kristo, make disciple. Turuan mo silang sumunod sa mga utos ko. Ngayon may mga simbahan naman, sabi ko, mag-disciple ka na. Pero yung mag-disciple sa kanila, akayin mo lang kay simbahan. Madaling simbahan. Dali sa simbahan. Pero hindi naman pinakilala si Kristo. So, sunod. Make disciple nga, sabi ni Kristo. Ngayon yung make disciple ba, utos ni Kristo? Utos. O optional? Utos niya. Utos. Utos. Kanino? Sa mga puso namin. Mga apostol. Pwede ba sa atin yun? Pwede. Pero ang daan mo, hindi lahat tagapagturo. Oo, hindi natin kapagturo. Kasi sinabi ko ganyan, may kanya-kanyang kaloob. May kanya-kanyang kaloob. May kanya-kanyang opisina. Ina. Ibig sabihin, Kanya-kanyang tungkol. inutos yun ni Kristo sa 11. 11 lang yun, wala pa si Judas yun. Kasi si Judas yung nag-traitor, nagpakamatay Patay na. na. Hindi pa nagbunutan. Hindi pa rin kasal si Pablo doon. Wala pa siya na rin, si Matias. Wala pa, hindi pa rin pala bunutan. Hindi pa rin kalbinutan. Ngayon, inutos yun ng Panginoon sa 11 kasi mag-uumpisa pa lang yung Espiritu. pangangaral. Pangaral. Mag-isa pa lang yung pangangaral. Kaya lang, may yung maunawaan nyo na sa katawan ni Kristo, hindi lahat tagapagturo. Sinabi nga ni Pablo yun. Hindi lahat taga-akay. Yeah. Hindi lahat kaya magbahagi. Ibig sabihin, yung make disciple ay hindi lahat applicable sa atin. May mga taong saktong-sakto yan. May mga kaya magturo. Yung magaling ang... Malalakas ang loob, wala problema doon. Ngayon kung hindi mo kayang gawin, huwag mo pilitin. Nauunawaan ng Diyos, may kanya-kanyang kaloob. Di ba sabi nga sa Philippians 2:13, kung ano man yung ginagawa mo yan dahil yung Diyos mismo ang gumagawa sa iyo. O, ibig sabihin kung hindi ka nag-make disciple, wala kang disipulo, malamang sa malamang, hindi yun ang para sa iyo. Pero pwede mo subukan, wala masama. Kasi yung make disciple, sa atin ngayon, mas tinatawagin na preach. Okay? Preach the gospel. Yun ang sa atin talaga, preach the gospel. Kasi yan, naisang lalabing isang disipulo. Okay. Yan ay utos ng Panginoon. Pero sabi ko nga, kailangan din natin i-analyze na sa katuruan ng Panginoon kay Pablo, hindi lahat kayang gawin yan. Okay, yun yung rightly dividing. Kaya kung may nangangaral na pinipilit kayo, ibig sabihin, yung nangangaral na yun, hindi rin niya nauunawaan katuruan ng Biblia. Kasi hindi niya nauunawaan na sa katawan ni Kristo, hindi naman lahat tagapagturo. Hindi naman lahat mentor. Kung pwede mag-make disciple. Okay? Tapos sabi dyan, di ba sabi doon, baptize them. Bautismuhan. Bautismuhan. Maliban sa gawing disipulo o turuan sila, kailangan pa ang bautismuhan. Gagawin niyo pa ba yun sa panahon natin? Kasi di ba sabi ko sa inyo sa Acts 8. Sa Acts 8, si Philip pumunta sa Samaria. Doon nagbautismo siya sa tubig. Oo. So, sausaw ng sausaw. Pero hindi bumaba ang Holy Spirit. Anong ginawa ng Israel? Pinapunta pa si Peter at saka si John. Diyan. Para sila magbautismo sa Espiritu. Dalawang bautismo sa panahon ng 12. Water, saka Holy Spirit. Hindi, yun, naniniwala, yun yung sinabi ko sa'yo kanina, yung sabi mo kung yung sa akin, yung hindi sa tubig, yung Holy Spirit. Holy Spirit. Ganito yan. So, nung nagbautismo si Philip, tubig lang, hindi bumaba ang Espiritu. Kaya pinapunta si Peter at saka si John para bumaba yung Espiritu. Kasi kung hindi mo matanggap yung Holy Spirit, ligtas ka ba? Eh, hindi pa nila na ano, bumaba na eh. Pagdating nila ron, bumaba. Kaya kailangan ang isang mananampalataya matanggap ang Holy Spirit.
Kasi kung tubig lang, wala. Pero, ang tanong ko sa inyo, kailangan ka ba magbautismo? Tubig o spirito? Sa espiritu, naniwala ko. Hindi, kasi mayroon bautismo sa spirito. Pero ang tanong, ikaw ang magbautismo? Basahin niyo yung 1 Corinthians 1:17. Pagkat hindi ako sinundo ni Kristo upang mabautismo, kundi upang mangaral sa Ebanghelyo. Hindi sa karunungan ng mga salita na kamawalanan sa buwan ng krus ni Kristo. O ano sabi ni Pablo? Hindi siya sinundo bautismo, kundi mangaral. Ibig sabihin, nung panahon ni Pablo, hindi na kailangan ng sausaw, hindi na kailangan ng lihans para maligtas. Ang kailangan lang, mangaral. Wala na matanggap yung aral. Bakit? Bakit kailangan mangaral? Anong kaibigan nyo? Bakit kailangan mangaral? Para kilala nila kung sino si Kristo. Para may pakilala si Kristo. Sabi nga sa kanya eh. Yung paborito nating verse, Roma 1:16. Romans 1:16. Pagkat hindi ko pinaiya ang Ebanghelyo. Pagkat siya ang kapangyarihan ng Diyos. Oo. Ay kaniligtas ng bawat sumasampalataya. Mula sa Diyos at gayon din sa Griego. Ibig sabihin, ang kaligtasan ay wala na sa pagsawsaw at paglilihans, kundi nasa paniniwala. Kaya nung sinabi ni Pablo na hindi ako pinadala para mag-bautismo, kasi kailangan nilang marinig ng tao yung aral. Kapag narinig nila, pinaniwalaan nila, maliligtas sila. Ano yan? Roman na yan. 1:16. Tama ba ako? Manawag na siya. 1:16. Sa pag-make disciple, o pagbabahagi, o pag engganyo sa isang tao para maging disipulo ni Kristo, hindi mo naman sila kailangan pilitin. Hindi nga. Tagal. Kailangan lang ay ipakilala mo Kilala ko. Kilala mo na si Kristo. Okay? So, tandaan nyo ha, hindi na kailangan ng sausaw. Hindi na kailangan itong water at saka Holy Spirit baptism. Yung Holy Spirit po sa'yo, ano ba? Hindi kailangan may ganito. Binibigyan ka na ng Holy Spirit. Ganun. Hindi tayo pwede magbigay. Hindi siya nagbibigay. Okay? So, naunawaan nyo na nung sinabi ng Panginoon na make disciple at baptize them, di ba dalawa yung make disciple at bautismuhan, kailangan yung hatiin. Ibig sabihin, yung bautismuhan, hindi na po pwede sa panahon natin. Kung pwede lang sa panahon natin, make disciple. Hindi naman tayo ito. Tapos yung make disciple, hindi yung persahan. Kasi hindi naman lahat kaya. Hindi naman lahat tagapagturo. Okay? May tanong ka? Ano kasi, mismo kasi, yung ginagawa ng church ngayon, yung baptism na yung water baptism. Kasi yung water baptism yun, nung buhay kasi Iso Kristo yan eh. Ano yun, di ba? Kasi ginagawa yung buhay. Magpaliwanag ko sa inyo. Wait lang. Ito, yung paliwanag mo na lang. Ito yung cross. Okay? Tayo, grace. O sa Kristo na yun. Grace. Dito, law. Tapos, nung buhay si Jesus, dito banda. Pinanganak siya dito. Tapos dito, nangaral na siya. Diba? Ano sabi ni Juan? Ang panghugas sa tubig, water baptism is for the remission of Sin. sin. Ibig sabihin, kapag sinawsaw ka sa tubig, anong mangyayari sa kasalanan mo? Wala. Alis ka. Bukatan. Wala, mahugasan. So dito, sa panahon na to, kapag hinugasan ka sa tubig, mawawala ang kasalanan. Sabi ni Juan. Okay, kasalanan. Ngayon namatay si Kristo sa krus. Yung 12 disipulo, nag-water baptism pa din. Kasi inang ritual eh. Kasi yun yung turo sa kanila. Tulo eh. Nag-water baptism pa rin sa kanila. Ngayon, tinawag si Pablo dito. Si Pablo, Paul. Sabi ni Pablo, ang panghugas ng kasalanan ay dugo ni Kristo. So dito, ang panghugas ng kasalanan, dugo. Ito yung panahon natin. Yung 12 disipulo, yung mga nauna bago si Pablo, nag-water baptism sila kasi hindi pa nila alam na ang panghugas ay dugo ni Kristo. Kasi yung panghugas sa dugo ni Kristo, Kaya nung bumaba na yung Kristo, yung Espiritu sa kanila, hindi na sila hindi. Nung bumaba na yung Holy Spirit sa kanila, hindi pa rin nila alam na dugo na ang pinambayad. Bakit? Kasi nga, nalantad lang yun nung tinawag si Pablo. Yun yung sinasabi na may mga aral na nalantad lang, nalaman lang,
Noong dumating na si Apostol Pablo, Kaya pala sabi ni Pedro, maraming salita si Pablo. na mahirap maruwain. Nurain. Kasi yung kanya, Ngayon na ano ko sa YouTube, si Pablo ay coach practice. ano yun? Mga kaaway ni Pablo. No, naaway nga. Kaya sabi ko sa sarili ko, kaaway. Mga kaaway ni Pablo. Kasi Parang parang, may kaaway si Pablo. meron. Born again nga rin yung nagsasalita. Mga kunwari born again lang. Okay, tandaan nyo ha? Tama. Sa panahon ng mga kaaway pa sa Jesus, kailangan talaga may sausong tubig. O, dito, nung panahon ng kautusan, ano pang bayan? Mga hayop. Dugo ng hayop. Dugo ng hayop. Okay, dugo ng hayop. Pagkis, tapos naging tubig. Tubig. Okay? Tapos, namatay si Kristo, panahon ng 12 disipulo, tubig pa rin. Tubig pa rin. Kasi wala pa aral. Nung tinawag si Pablo, nalagtad ng dugo pa lang. Ngayon, kaya sinabi ni Kristo, hindi ka pinadala para magbautismo. Sinabi niya yun. Sinabi ni Pablo, for Christ sent me not to baptize. Doon sa Acts. Sa Acts ba yun, di ba? Hindi, sa ano na yun, sa Korinto. Sa Korinto. Oo, ano Korinto. Okay? So, naiintindihan niyo na, hindi kailangan ng bautismo. Tubig o spirito hindi. Ang kailangan lang ipangaral. Kaya sabi ko sa inyo, yung aral ng taglay ko ay kontra talaga sa lahat ng simbahan. Tama lang yun sa akin. Kasi sa kanila, kailangan, no? Tapos ganito yan. Maraming tao na kapag sinasaw sa tubig, akala nila, born again na sila. Well, Bakit? Halimbawa, teka tayo. Halimbawa, yung mga nagpabautismo sa tubig. tapos yan. Pag-amat, akala nila born again na sila. Ganun ba ang pagiging born again? Eh, sino may panagutan doon? Siyempre yung pastor. Bakit niya ginawa yun? Ibig sabihin, kahit yung pastor, hindi niya alam. Sa panahon ngayon, nagbabasa sila ng paklat ni Pablo Kasi, ganito naman yan, marahil na narinig na nila, pero tinanggihan nila. o ayaw nilang baguhin yung tradisyon. Ayaw nila baguhin. Diba sabi nga ni Pedro, ang tao ay naboborn again sa pamamagitan ng gospel. Salita ng Diyos. Hindi sa pagsawsaw. Sabi rin niya, di Pablo. Sabi ni Pablo yun. Ngayon kung sinawsaw yung isang tao, pag-angat niya, yes, born again na ako. Paano ka naging born again sa tubig? Kaya nagbibigay ng buhay espiritu. Ano yan ba? Ang painuwanan na doon eh, pag sumaw ko sa tubig, Born again na. wala na yung kasalanan, bukas na. Kaya maliwanag ng pasto. Paano bukas yung kasalanan? Dito, tubig talaga. Pero sa panahon natin, dugo ni Kristo. At kailangan mong manampalataya na sapat na yung dugo ni Kristo. Kasi itinubos na tayo sa kanyang dugo. Diba? Isang beses lang hinanto. Okay. Yun yung kapag narinig sa inyo ng mga nasa Sion, simbahan pinapuntahan mo, kukontra sila. Basta, kung mananatili kayo sa ganung simbahan, ang the best na gawin is tanggapin ng tama, itapo lang. Okay. At patuloy naman nalangin at mag-aaral. Sa amin naman, hindi lalago. Bakit? Bakit? Kasi ang mga turo, puro ano lang, puro minor lang ang turo. Hindi kasi mahirap din Meron naman. pagkain matigas, pero parang maintindihan ito, beginners pa lang. Mahirap din naman magturo ng matigas. Ang estudyante mo, sanggol. O, sampol pa lang. Parang nakakagatin. Hindi nagpipit. Kaya nasa harapan ako. Okay? Ito tayo. So, kailangan nyo maunawaan na nung sinabi ng Panginoon na make disciple, walang problema sa make disciple, pero hindi yun sa atilitan. Kung pinipilit kayo, tanungin yung nagmimilit, nauunawaan mo ba talaga ang make disciple? Nauunawaan mo ba ang responsibilidad ng mga mananampalataya sa katawan ni Kristo? Kasi hindi naman lahat pare-parehas na ang duty. Merong support lang. Di ba merong secret disciple? Nalala niyo yung secret disciple? Meron ako na, pero ano yan eh. Nalala mo yung sikretong disipulo ni Tony? Yung Sikretong disipulo. Si ano, yung nagligtas kay Kristo. Hindi nagligtas. No? Yung binabawa na si, di ba si Yung kumuha ng katawan ni Kristo. Oo. Nung namatay si Kristo, may kumuha ng katawan niya at tawag doon. Ano pa lang? Nakalimutan ko yung pangalan niya. Pili, ano? Basta, mayaman yun eh. Mayaman, no? Hindi ba, Simon? Kaya kasi ano, si Nicodemus,
Dalawa sila, si Nicodemus sa kayong isa. Ang sikreto lang yun. Si yung mayaman ay tinatawag siya na secret disciple. Ibig sabihin, sumusunod siya kay Kristo, pero hindi lantaran. Hindi lantaran, Hindi tulad nila Peter, Matthew, Mark, Luke, and John, lantaran. Kasi nga, katawan ni Kristo, binubuo ng dalawa. Malamig at mainit. Ang katawan ba ng alam mo, ang katawan ng lalaki, lahat ba mainit? Alam mo, kung malamig ang panahon, hawakan yung itlog niyo, mainit. Oo! Laging malamig ang itlog. O, pag mainit ang panahon, malamig yung itlog. Bakit? Kasi hindi lahat sa isang katawan, mainit. Lalagatin ka. Sa katawan ni Kristo, hindi lahat mainit. Meron din malamig. Kasi kung lahat mainit, sino ang papakinggan? Sino ang makikinig? Sa mainit. Mainit ayoko. Mainit. Halimbawa, lahat active, lahat gustong mangaral. Sino ang makakaralan? Eh, lahat pala gustong mangaral eh. Ay, ang sinabi niya yan. Okay? So, tandaan nyo na yung make disciple, dito sa pilitan, pag pinipilit kayo, malamang sa malamang, hindi nauunawaan ng tao kung ano yung ibig sabihin ng make disciple, at hindi niya nauunawaan kung paano i-apply yun sa katawan ni Kristo. Sa katawan ni Kristo, hindi lahat kailangan mag-make disciple. Meron talagang tao para sa ganyan. Kaya pala hinambing niya sa isang katawan ng kanyang Okay? Tapos, sabi ni Kristo, bautismo. Sabi ni Pablo, hindi na ako pinadala para mag-bautismo. Ibig sabihin, hindi natin kailangan mag-bautismo. Sabi ni Pablo, pinadala ako para mangaral. Ang maaral mo O ibig sabihin, from make disciple, yan ay naging preach. Okay? Bakit preach? Kasi kapag narinig nila, ang gospel ay kapangyarihan ng Diyos. Ibig sabihin, noong mga panahon na narinig natin ang gospel, naligtas tayo dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi dahil nilihans ka, hindi dahil sinawsaw ka, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Okay, tuloy tayo. So, sinabihan ng Panginoon sila, mga disipulo, make disciple. Pero bago sila mag-make disciple, bago sila mag-ministry, ano yung ginintay nila? Espiritu. Espiritu. Basahin niyo sa Acts 1, 4-5. Samantalang siya ay kasama pa nila, pinagpilinan sila ni Jesus. Okay. Huwag mo na kayo maalis sa Jerusalem. Sa halip, ay ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi kung nasa inyo. Si Juan ay nagbaboses sa tubig, ngunit di magtatagal at magbabatas lang kayo sa Espiritu Santo. Okay. Sabi ni Kristo, sino nagbabatis mo sa tubig? Juan. Si Juan. Ano ang binibigay ng bautismo ni Kristo? Tubig o Espiritu? Spirito. Espiritu. Ngayon, kung uutusan ka ni Kristo magbautismo, anong iutos sa'yo? Ano na, yung salita ng Diyos. Hindi, noon pa. Kasi naguluhan din yung mga disipulo dito eh. Diba? Diba sabi ko sa inyo noon, si Juan, tubig. Si Kristo, Espiritu. Halimbawa, si Juan, English teacher. Si Kristo, math. Kapag nagbigay ng gawain si Juan, math o English? English. English. English, kasi English teacher siya. Ngayon si Kristo, math teacher. Magbibigay siya ng gawain, English o math? Math. Math. Oh. Sa magkaiba. So, kung sinabi ni Kristo magbautismo ka, tubig o Espiritu? Espiritu. Ang lino na sinabi nga niya rito. Kaya sabi ko sa inyo, kahit yung mga disipulo, naguluhan sila sa aral. Hindi nila nakita na ang inuutos lang ng Panginoon, Holy Spirit lang. Dito na lang. Ang linaw, si Juan ay nagbabautismo sa tubig. Ngunit di magtatagal at magbautismo kayo sa Espiritu Santo. Ano kasi ito? Siguro, Tama naman kasi sa langit. hindi na inunawa ito. Nung sinabi ni Kristo na make disciple and baptize them, ang pinapagawa ni Kristo, Holy Spirit baptism lang. Pero doon sa 38 ng Mateo, hindi niya sinabi Spirit. Ibig sabihin, humayo ka. Humayo kayo at magbautismo. Pero, diba sabi niya, humayo kayo at magbautismo. Pero ano nga ang binibigay ng bautismo ni Kaya ayaw Kristo? nila humayo. Tubig o Espiritu. Diba? Pero ayaw nila humayo. Bakit? Eh gusto lang nila doon sa Israel. Ayaw nga nila sa Injil. Okay, so, Yung sinabi rito ng tayo natin, pangako ng Ama, Banal na yung Espiritu. 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 Okay, so kailan nagsimula ng aral si Peter? Nung binulag siya sa Damasco. Hindi si Peter.
si Pedro. Oo. Nung pinatawag siya ni Cornelio. Hindi. Diba? Acts 2, ano bumaba sa langit? Yung pagkain na marurumi. Hindi. Kailan ba nag-umpisang nangaral si Peter? Isipin niyo mabuti kung kailan nag-umpisang nangaral si Peter. Yung kasama niya si Juan, Hindi rin. na nagtagaling na Di ba namatay ang Panginoon? Umakyat sa langit. Oo. Pero bago siya umakyat, sabi niya, manatili kayo sa Israel. Oo. Tapos, hintayin niyo yung pangako na Espiritu. Ama, ang Espiritu. Okay? Nanatili sila sa Israel. Diba? Tapos bumaba ang Espiritu. Espiritu. Nung bumaba yung Espiritu, anong ginawa ni Peter? Ah, naroon na. Nangaral na. Nangaral na siya doon sa mga... Ibig sabihin, bago nangaral si Peter at yung 12, natanggap mo na nila? Espiritu. Yung sabi pa niya, huwag kayong magalinganan, hindi mga lasing ang tao ito. Yun. Ngayon, bago ka mag-make disciple, kailangan mo ba ng Espiritu? Yes. Oo. Kailangan. Oh. Kailangan hindi mo na natin sama. Eh, paano ba matanggap ang Espiritu? Hindi na nararamdaman. Hindi na nararamdaman ng Espiritu eh. Ngayon, tayo kasi, alam na natin na sa atin ang Espiritu, di ba? Pero sila, alam ba nilang nasa kanilang Espiritu? Alam ba nilang kung paano matanggap ang Espiritu? Diba sabi ko sa inyo, ang Espiritu, natanggap mo lang kapag nalaman mo ang katotohanan at pinaniwalaan mo yun. After you heard the word of truth, after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe, Yun nga, ano? ang sabihin, kailangan mo marinig yung isang buo at mag-believe. Saka mapasok ka. Kasi ganito yun. Ako hindi na nga ako nagsalita eh. Tandaan nyo ha, kailangan ng Holy Spirit. Hindi mo pwedeng mag-make disciple na hindi wala ka ng Holy Spirit. Ako na yung nakatid ng auto, Wow. kasama dyan yung Holy Spirit. Pangalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. ng Espiritu Santo. Pero sa panahon natin, hindi natin kailangan gawin yun na. Hindi natin kailangan na, binabautismo kita sa kanan ng Ama. Hindi na. Ang sabi ni Pablo, marinig lang nila. Di ba sabi sa Galaya, sabi ni Pablo, paano niyo ba ang banal na Espiritu? Sa pagsunod sa kautosan o sa pakikinig sa pananampalataya ni Kristo? Ito ako. Tama ka nga. Ibig sabihin, Naniniwala ako. ang pagtanggap ng Holy Spirit, kailangan marinig yung pananampalataya ni Kristo. yun ang word of truth. Yun ito yun. Tandaan mo na, kailangan mo maipakain sa kanya yung kabuuan. Hindi, sinasabi ko sa kanya. Yun ang trabaho natin. Magdinig. Natanim mo na yun. Wala naman ah. Baka may nagtanim ng iba o ikaw nagtanim. Tuloy mo ang diligan. Ano yung dilig? Ano yung sabihin ng dilig? Yung words of God. Ay, iba yung termino. Tuloy yung pakainin. Oo, paano? Pakainin niya ng tinapay. Tamang tinapay ha? Hindi yung lumang tipan. Kasi kung ang pinapakain mo sa isang hindi mananampalataya ay lumang tipan, hindi maliligtas yan. Kaya nga sabi ko sa inyo sa COD, na laging lumang tipan ang pinapangaral, malabo maligtas ang tao yan. Okay, ganasan daw ang tipan. Kasi hindi nakakaligtas ang lumang tipan. Ang lumang tipan ay inaaral na ng mga taong ligtas na. Talaga rin. Oo. Kaya kung laging lumang tipan ang marinig ng isang tao, paano siya mariligtas? Papapala. Kasi nga, Wala yung wala yung... Kaligtasan. ang goal nila, yung tao, manatili, musimba. Magsipan. Manatili. Kasi sabi simbahan, ang turo ng simbahan, puro blessing, puro ganyan. So yung puso ng tao, gaganahan magsimba. Kaya pag hindi dumating yung pagpaparal, papamatay sila. Tapos, kapag nakaranas ng pagsubok, naglag. Okay, so bataya, tandaan nyo, bago nangaral si Peter, natanggap ko nila ang Holy Spirit. Ngayon, kung gusto ng isang tao mag-make disciple, Sabi niyo bro, kailangan niya ng Holy Spirit. yung may isa, no? Sa gawa, doon sila nag-speaking tongues sila. Yung pumasok yun, ano? Yung bumaba yung Holy Spirit. Tapos may apoy sila sa ulo. Yun yun. Hindi lang ako yung... Doon ang umpisa yung pangangaral ni Peter na may Holy Spirit. Hindi kung mangyayari nga ako ikaw. Eh, di maraming maniniwala. Kasi may mga tao dyan to is to believe. Kasi stability, di ba? Oo. Ang Kaya galing. nga sabi ni Kristo, mapalad yung naniniwala na hindi naman nakikita. Nakikita. Yan, totoo. Sa ngayon. Ngayon, naunawaan nila na ang sabi ni Kristo, make disciple. Ibig sabihin noon, magturo. Pwede rin mag-preach. Okay? Hindi nyo kailangan mag-bautismo. Tapos na ang bautismo. Simula nung dumating si Pablo, matapos na ang bautismo. Tapos, kailangan ng Holy Spirit.
Kasi kung wala kang Holy Spirit, sigurado ka bang tama yung aral? Sige, pag-usapan na natin. Una, number 1, how to make disciple. Paano mo mag-disciple? Ang sagot dyan, simple lang. Preach. Tandaan nyo, na kapag sinabing make disciple, ang goal mo ay ilapit ang tao kay Kristo. Amen. Ha? Hindi maging tagasunod mo. Mali yun. Mapapahama ka. Mapapahama ka. Ang goal mo ay ilapit ang isang taong ligaw kay Kristo at maging disipulo ni Kristo. Okay? Kung sa pakikilala ko, sino si Kristo? Ngayon kung halimbawa, yung inakay mo kay Kristo, maniwala kay Kristo, disciple na rin siya ni Kristo, pares na kayong disciple ni Kristo. Hindi ka mataas yun. Okay? Sa katawan ni Kristo, lahat pantay. Amen. Okay? Walang nauna na huli. Walang seniority. Kesyo nauna siya, nauna ka. Pag pares kayong kumilala, pantay kayo. Okay? Ang maganda lang dun, ikaw yung nakatulong para kumilala siya. Amen. Siyempre may rewards yun. May rewards yun. Okay? Ako. May rewards yun. Kapag nakatulong ka, para yung isang tao ay maging disipulo ni Kristo. Tatandaan nyo ha, ang goal nyo ay ilapit yung tao kay Kristo, hindi maging tagasunod mo. Diba yun? So, kailangan mo i-preach. Diba sabi sa Romans 10, paano nag-uumpisa pa ng napaluhayan? Ngayon, paano niya maririnig kung wala naman? Tuturo. Kung may nagtuturo, sino nagpadala? Diyos. Kung tinuruan mo yun, pinadala ka ng Diyos Amen. para sa Kanya. Kaya kailangan mo mag-preach. Para yung tao makarinig ay maging disciple. Okay? Hindi mo, kasi ang iba kasi, ang mindset kasi ng iba, para sa kanila, isama na lang ang simbahan. Diba? Pero ang tanong, ang simbahan, mamarinig pa niya yung aral ni Kristo. Eh, paano pagpunta sa simbahan, ang aral is, gumuho yung pader. Yung pader na naman ang kwento. Kung wala sa yung sinabi nila kanina, Yung yung lalo, kay Wall of Jericho. yung blessing, tungkol sa blessing. Tapos, yung ano naman, yung malaking isda. Meron na naman malaking isda na naman. Eh, kaso lang, may bagong ano eh, atin eh. Eh, nagkataon ng turo ni ano eh. Pagbibigay. Bro, Yes, sa Mateo 4, O, teka lang tayo. Mateo 4, yung hinahanap ng Panginoon yung kapatid siya, basta kasi Tinawag lang. si Tagmo yun. Tapos, Tapos tinawag na, sumunod yun. sumunod kayo sa akin. Gagawin ko kayo. Pero tama yun. Ang lahat ng mananampalataya ay tinatawag ni Kristo. Tinawag tayo ni Kristo, tinawag tayo ng Diyos. Sabi nga, wala naman lalapit kay Kristo kung hindi lalapit na. Kung tinawag ka ni Kristo, kalooban niyo naman. Kaya walang mali doon kung tinawag. Pero kung ang laging ipinapangaral is pagbibigay, halimbawa, si Abraham! Sabi niya. Si Abraham, ibinigay yung anak niya. Ikaw, ano kaya bumibigay? Yeah. Binakit niya. Ano ba? Sabi ko, hindi ko na masabi sa kanya, panahon ni Abraham, hindi naman natin panahon. Hindi ko na masabi ko. Ganun sabihin niya eh. Binigay niya Abraham yung anak niya sa Diyos. So yun, pinagpala siya ng Diyos ng sobra-sobra. Ikaw, ano kaya mong ibigay? Ano ba? Bahala kayo. Kaya ang tanong, kung may hinakay ka sa simbahan at gano'n ang marinig, maliligtas ka? Kung alam mo ang aral ng Kasi kaligtasan, hindi naman ibang Matatakot siya, matatakot. kung hindi niya marinig ang aral ng kaligtasan sa simbahan, ikaw na lang mismo magbahagi. Yun ang make disciple. Ilapit sila kay Kristo, hindi ilapit sa simbahan. Kasi ang simbahan, turo ng tao. Kung nauunawaan niyo na si Kristo, taglay niyo na ang tamang katuruan, ikaw na mismo magbahagi. Hayaan mo yung tao kung saan siya magsimba. Kasi yung iba gusto, binahagian tungkol kay Kristo. Eh, nagsimba sa ibang simbahan. Galit na, hindi na pinabangsi. Hindi ko nagsimba. Meron ito yun. Oo, totoo. Tiwalag ka na. Nakasalba eh. Ba't hindi ba nagsimba ka sa iba? Tiwalag ka na. Sabi ni siya pa, Hindi ka na yan. Iba rin meron sa atin na. Tandaan nyo, tayo na. Ang goal natin is ilapit ang tao kay Kristo. Ngayon, kung saan man sila magsimba, bahala si Kristo ron. Tama.
Ang mahalaga, taniman mo o nadiligan mo. Yun ang make disciple. Ngayon kasi, yung simbahan ngayon, parang gusto nila, pag binahagian nila, sa kanila pupunta. Eh, kasalanan pa raw yung nandiyan ka na, ba't ka palilit halawa? Wala, hindi ganun. Ang talaga mo ka. Yung yung tawon-tawon ng simbahan. Para ka lang. Kasi ang lahat Wala ng kang ano, wala kang galit, gano'n. silang ba ang katawan ni Kristo? Ganun ko siya. Silang ba ang katawan ni Kristo? Sabi niya, hindi. O bakit hindi pwede magsimba sa iba? Bakit hindi pwedeng mangaral sa iba? Diba? Kasi ang katawan ni Kristo, pangkalahatan, lahat ng mananampalataya yan. Hindi yan limitado sa isang simbahan lang. Kung limitado yan sa isang simbahan lang, hindi lahat nagsiksikan dyan. Okay? Malawak ang katawan ni Kristo, hindi lang isang simbahan. So, kailangan nyo i-preach siya kasi ang pananampalataya ay nag-uumpisa sa pakikinig. Para mag-make disciple ka, ibahagi mo kung sino si Kristo. Tapos, kailangan mo ibahagi ang katotohanan. Share the gospel. Share the gospel. Yun, the truth muna. Share the truth. Share the truth. Pero pag sinabi preach, automatic ang preach gospel. Tapos share the truth. Tapos share the truth. Ano ba yun? Pag sinabi kong share the truth, Hindi mo nilagyan ng verse niya. saan? Preach the gospel. Romans 1:16. Ah, Romans 1:16. amat is clear. Hindi. Yung nag-uumpisa sa pananampalataya, kaya kailangan may preach, basahin mo na yung Romans 10. You share the truth? Hindi, sa share the truth, hindi ko ito bibigyan ng verse kasi simple lang ito. Maunawan nyo ito kahit wala itong verse. Pero yung number rin yung preach, ano yun? Roman 1 to 10. Roman 10 lang. Roman 10. Di ba sa Roman 10, sa Roman 10 yung pinapaliwanag niya kung paano nag-uumpisa ang pananampalataya? Okay? Ngayon, sabi dito, share the truth. Bakit kailangan share the truth? Muna, bakit may truth eh? Ano yung katotohanan? Kasi merong mga nangangaral na ang ipinapangaral nila tinatawag na sugar coating. Alam niyo yung sugar coating? Oh, yung Ano yung puro matamis? Puro matamis. Wala lang bilisi. Halimbawa, kay Kristo, pupromote sa trabaho. Diba? Sabihin pa nila, manatili ka sa ministry, napopromote ka. Huwag ka na-absent. Yun ba ang katotohanan? Eh, paano kung sabihin ko na ang katotohanan, lahat na kay Kristo ay haharap sa pagsubok? Naniniwala ba kayo na lahat ng na kay Kristo haharap sa pagsubok? Hindi. Bro, ano ibig sabihin sa Romatic? Ano to, Romans 10, di ba sa Romans 10 pinapaliwanag kung paano nag-uumpisa ang pananampalataya? Kung buong chapter, Ang tayo mag-usap tayo ng palataya. Basahin mo na yung buong Romans 10, nandun yung pinapaliwanag. Pero alam ko Romans 10, 12, 13, 14, 15, 16 hanggang 17. Malagay ko na lang. Roman 10, Romans 10, 13 hanggang 17 yata yun. Kung paano nag-uumpisa ang pananampalataya. puro version. Okay? So, how to make disciples, share the truth. Ang sabi ko sa inyo, hindi pwedeng puro matamis. Magkaka-diabetes. Okay? Kung ang laging sinasabi, blessing, 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 blessing. Pero ang katotohanan kay Kristo, haharap ka sa pagsubok. Diba sabi nga ni Kristo, kung ako nga sinubo, kung ako nga inusig, ano pa kayo? Ibig sabihin kapag na kay Kristo ka, may chance talaga ng humarap ka sa Dapat ba sabihin ko sa kanya, tinanggap ko siya. Tinanggap ko siya, ang ginangahulan, ligtas ka, pero marami kang pagsubok na dadaanan. marami kang pagsubok. Kung ang iba bahagi mo ay puro sarap, at hindi nila alam na may hirap, ano mangyayari kapag dumaan sa hirap? Lalo kang pagkarga, Ano mangyayari dito? lalo kang pagpapalaya. Pag hindi dumating yun sa at pagsubukan naman sa nga, magsasabot na. May naglag yun kasi sabi niya, ganito. Sabi mo, pag lumaban ni Kristo, gagaling ako. Wow! Oo, sa taon na lang sisimba, parang lalong lumalaki. Bakit? Kasi ang paglapit pala kay Kristo, kagalingan, hindi kaligtasan. Ang mindset niya, lumalapit siya kay Kristo para Gumaling. Alam? Para gumaling daw. Ay, gumaling. Pero ang dapat, lumapit ka kay Kristo para Maligtas. maligtas. O, yan sabi ko sa kanya, ligtas ka. Pero marami kang dadaanan. Yung kagalingan, bonus yun na mauligtas na. Pag naligtas ka, nandun na ka. Bakit yung kagalingan? Kailangan mo maligtas. Kasi pag naligtas ka,
Holy Spirit. Ito isa sa mga pananampalataya ko. Pababayaan ba ng Holy Spirit ang templo niya? Hindi. Sabi ko sa inyo, sabi nga ni Kristo, kung ang pananampalataya mo kahit kasing liit lang ng butil, kaya mong pagalawin ng butil. Kung nagtitiwala ka na hindi ka pababayaan ng Holy Spirit, hindi ka pababayaan ng Holy Spirit. Hindi nyo mamatid yung pananampalataya, okay? So, kataan nyo nga, hindi pwedeng puro sakit lang. Kailangan ibahagi nyo na mayroong pagsubok. Encourage them to study. Yung pangatlo, Encourage. Encourage them to study. Ibig sabihin sa Tagalog, enganyohin mo silang mag-aral. Hindi maging isang baby. So, kapag ikaw ay magre-disciple, kailangan yung mga tinuturuan mo, ay ini-encourage mo rin mag-aral. sabi ko nga sa kanya, Kung wala pa siyang ganyan, bibigyan ko. di ba binigyan mo ko ng dalawa? Oo, binigyan mo siya. Binigay ko sa kanya isa. Pag kailangan mo pa, sabihin mo sa akin, dami mo pa dyan. Eh, meron na akong isa, hindi ko nabigyan kasi kasi na patala, bigyan. Okay, bigyan ka na mamaya. Bigyan mo lang. Tandaan nyo na, parang yung ginagawa ko sa inyo. Kahit binabahagyan ko kayo, sinasabi ko pa rin, mag-aral kayo sa sarili nyo. Again, bro, study. Study. Ito, comma, not to be baby. Natuloy. Huwag maging baby. Kasi kung ang magiging source lang niya ng pananampalataya ay ikaw lang, paano yun? Hindi naman lahat alam natin. Kung mayroon kayong tao na gustong ilapit kay Kristo, maliban sa binahagyan mo na ng tama, tortohanan, na mayroong sarap, mayroong konting pagsubok, iindahan niyo mo rin sila mag-aral. So, encourage them to study. Tapos sinadya ko ng comma, not to be baby. Bakit? Para, yung, din mo siya, huwag ka maging bata, kailangan alam mo. Kasi, ang baby, Baby lang. pag sinusubukan, nagre-reklamo ba yan? Hindi. Alam mo na yan. Kahit busog na yung nga. Ngayon ang problema sa baby Kristiyano, Nga. kung hindi niya alam yung tamang aral, kahit mali na yung sinasabi, amin na ng amin. Yung ginagawa mo na yun, is to encourage them naman, para mas laban niya maunawa. Okay? Kasi ganito yan, napapaliwanag ko sa inyo. Sabi ni Pablo sa mga taga-Korinto, sa unang Korinto, hindi ko kayo pwedeng pangaralan ng spiritual na aral. Kasi Kayo yung mga, kaya. hindi nyo kaya, kayo yung mga sanggol pa. Baby! Tapos sinabi ni Pablo sa 2 Korinto, bandang dulo, pinapanalangin ko na kayo ay maging kasundo ng Diyos. So ang Korinto ay sanggol, sanggol, pananampalataya. Tapos yung sanggol na yon, ipinapanalangin ni Pablo na maging kasundo. Ibig sabihin, kasundo na ba sila o hindi pa? Hindi pa. Ibig sabihin, kung ang isang Kristiyano ay baby, kasundo ba siya ng Diyos o hindi? hindi pa. Eh, mayroon maging kasundo kayo. Mayroon ganun eh, salit ba? Ang rin kami. Hindi pa sila kasundo. Hindi sila ligtas. Ibig sabihin ko, ang isang Kristiyano ay sanggol pa rin, hindi alam ang aral ng katotohanan, hindi alam ang aral ni Kristo, paano maligtas, paano matanggap ang Holy Spirit. Ang alam lang, puro lumantipan. Hindi ligtas yun. Talaga, sabi ko sa inyo, kapag nag-rapture, maraming naiiwan. Kasi hindi naman talaga nila naunawaan si Kristo. Pag baby na Kristiyano, hindi naunawaan itong bilog ito. Kayo naunawaan ito. Kasi alam niyo ito yung buong katotohanan. Akala lang nila, isang buhay lang din. 2, 3. Ganun lang. Kaya kailangan, malaman mo yung buo para matanggap mo ako. Holy Spirit. Alam niyo ba sa Bible, mayroong mga lahi ng tao na kapag may narinig silang aral, nag-aaral sila. Nabasa niyo ba yun? Nakakarinig, ano? Halimbawa, pumunta ako sa isang lugar. Nangaral ako. Ang gagawin nila, sisilipin nila yung scripture. Kung nandun talaga, yun yung pinangaral ko. Sa Korinto ba yun? Kung hanapin nila. May ganun lahi. Oo. Dapat lahat ang Kristiyano, ganun. Ako gano'n eh. Tama yun. Lalo na sa, ano, Oo. service. Oo. Sabi niya, Tignan ko kagad yung ano eh. encourage them to study. Parang tinatawag silang Bereans.
Bereans. Sino yung Bereans? Ang pangalan ng Berian. oh, mga taga Berea. Lugar yun eh. Oo, mga taga Berea. Bereans tao, Berea lugar. Berian. Basahin nyo sa Acts 17. Para makita nyo na may mga taong nag-aaral talaga. At yung mga taong nag-aaral talaga, hindi kami mga maliligtas. Kasi nakukunawa nila. Acts 17. Opo, Acts 17, 10 hanggang 12. 19 ba yun? 17 po, 17. 7? Oo, 17. At paglakay, pinalaon sa gabi ng mga kapatid ni Pablo at si Silas sa Berea. Berea. Naman, dumating sila doon ay nagsipasok sa sinagoga ng mga Hudyo. Ngayon, lalo na din mararangal ang mga ito ay sa mga taga Thessalonica. Pagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagkasikat at nisiyasan sa araw-araw ang mga kasulatan kung tunay na ang mga bagay na ito. Oo, ang sinabi, sinisiyasat sa kasulatan, araw! Araw! Araw at gabi. Eh kayo ba, araw-araw mga inubulan? Kaya nga, marami sa kanila ang mga nagsisisampalataya, Oo. gayon din sa mga babaeng Greya Oo. na may mga kalagayan mahal at sa mga lalaki ay hindi kakausip. Okay. So, ibig sabihin, yung mga Bereans, taga-Berea, kapag may nangaral sa kanila, hindi sila pala amin. Anong gagawin nila? Maaari ka ka? Babasahin kung ano Alamin agad. Alamin. Araw-araw, ginagawa nila yun. Yun ang tunay na Kristiyano. Ang tunay na Kristiyano ay hindi sanggol na amin, amin lang ng amin. Ang tunay na Kristiyano, marunong mag-aral. Okay? Kaya nga may Bible tayo. Kasi ang Bible, ang purpose ng Bible, is para silipin mo rin kung ano sinasabi ng nasa harapan, tama. Alam mo ba na nung panahon ng Katoliko, hindi pwede magbasa ng Biblia? Hindi. Nagsisimba? Si Father lang, kaya yung mga tao, ignorante. Ano tayo ito? May mga tanong ka na. Hindi kasi nangyari, di ba nung pandemic, wala ko na magbasa ng Bible. Hindi ka tayo nakuntindihin. Kung ka, bakit? Yung parang ano ba, yung hindi mo parang i-apply ba ang sarili ko o paano ko? Kasi nung panahon siguro na yun, hindi mo pa naunawaan yung right to be divided. Hindi ka tulad ngayon na, Ngayon, parang, oh, yung ano eh. parang pwede sa akin to. Sa akin to, wala. Alam mo na. Tsaka lang, wala pa, hindi pa nila nalalaman yung right to be divided. Kasi nga, di ba sabi ko sa inyo na para tanggap mo na ang Holy Spirit, kung maunawaan mo yung katotohanan. Ngayon, para maunawaan mo ang katotohanan, kailangan mo mag-right and divide. Kasi kung hindi ka mag-right and divide, pagkahaloyin mo yun. Wala rin, parang litong-lito ka, parang Sabi ni Santiago, kailangan gumawa. Sabi ni Pablo, yung walang ginagawa. Ano ba talaga? Diba? Sabi ni Santiago, naligtas si Rahab kasi gumawa siya. Sabi naman ni Pablo, si Abraham na ng pataya at itinuring na siya matuwid. Parehas ba sila? Hindi. Pero kung marunong ka maghati, ang kausap ni Santiago ay Israel. Ang kausap ni Pablo ay hindi. At sabi ni Pablo, ang kaligtasan ay lumipat sa Hindi. hindi. Pero nga, ito max na yan, Ken. Diba rin sa 11, sabi niyo, Sinisiyasa. Basta mo. ngayon ang mga tao ito ay mas matalino kaysa sa mga taga Thessalonica. Kasi, yung mga taga-Thessalonica, ligtas yun ha. Yung mga taga-Thessalonica, mga mananampalataya yun ng buong puso. Pero itong mga taga-Bereans, mananampalataya sila at the same time, nag-aaral sila. Pero yung pasunod nila, Sinaaral nila yung turo ng Thessalonica, kung yung ba tama ba yun? Oo. Ay siya, ano yun eh, isa sila rin ka, magulo. Hindi, ang Thessalonica ay itong mga ligtas yun, ang magulo ng Corinto. Ay, tsaka Isa na lang pala Yung taga-Berea, hindi sila basa-basa na naniniwala doon sa narinig nila. Sinabi natin, na-treating ng Diyos yung nasa bulsa. Eh, siyempre, mga taga-Berea, sabi nito, treating ng Diyos puso, masabi ng bulsa. O, di alam nila mali. Yun ang example noon. Hindi ka maratangay sa mali, kasi ikaw mismo nag-aaral ka.
Nag-aaralan yung tinuro sa'yo. Kaya sila yung nagsasaliksik eh. Saliksik, okay? So, kung mag-make disciple ka, turuan mo rin sila mag-aral, katulad ng isang Bereans. Kung nag-aaral ka, kung paano ka mag-aaral, yung gusto mong ilapit kay Kristo, turuan mo rin kung paano ka mag-aaral. Tuloy na yun. Sige, totoo ba yan? Yung Totoo ba? Sabi ko, encourage to study, not to be busy. Eh sa Bible, wala makitang ganyan. Ano sabihin na nila mali? Diba? Pero kung may makikita silang verse, binigyan ko ng verse, may mga taong nag-aaral. Maniniwala ba sila? Hindi ko alam. May verse. Pero may importante yung verse. Ang Biblia nagtuturo sa atin hindi yung tao. Tama. Yung tao ay utosan lang para marinig na Sumusunod tayo sa utos ng Biblia. Kaso sa kanila, halos ang bahin nila yung tao eh. Kaya kung sabihin ng tao, yun na agad. Sabi ni Pastor ganito, lahat sila sumudagan. Kasi nga, mas naniniwala sila sa pastor kaysa sa Biblia. Ang hirap, no? Ano ba yung ito? Kaya eh, ang ganyan, ang turo ng pastor na nagsalita, nag-ano doon sa mga tao, lahat yan. Hindi ito, sabi ni pastor eh. Ganito. Pero tanong yun ba sinasabi ng Biblia? May tama naman, saliksikin mo. Yun siya. Bereans! Ang aral yan, hindi yan parami. Sabi nga, mas matalino pa sila sa mga taga-Thessalonica. Ibig sabihin, ligtas na sila, matalino pa sila. Okay? Okay, so kailangan, how to make disciple? Una, simple lang naman ang pag-disciple. Kung ano yung alam mo, ibahagi mo. Paano yun? Hindi mo kailangan pilitin yung sarili mo na kailangan alamin mo to, alamin mo yun. Kung ano yung alam mo tungkol kay Kristo, ibahagi mo. Balik niya ako. Tapos, share the truth. Huwag ka magbabahagi ng aral na lason. Lason, halimbawa, sinabi mo na blessing. Eh, hindi dumating yung blessing. Ano mangyayari? Pakailan na, ipag-pray mo. Tapos i-claim mo na. Hindi kami sinabi sa kanya. Pero ganoon kasi, kung yung kiniklaim mo ay hindi na para sa'yo. At ang ibibigay pala ng Panginoon, mas malaki. Kasi nga, hindi tayo pwede mag-claim. Kasi nakakawin kumino sa Diyos, sa pagpapahan. Hinihiling mo naman promote ka. E paano kung kapakakat pa lang dala nun? Temptasyon ang dala nun. Kaya hindi ka dinadala ng Panginoon. Kaya, bilang isang mananampalataya, okay lang, claim na. Ano lang. Magkaiba kasi yung nag-claim sa nagkikiwala. Kaya mali pala yung parang inuutusan siya. Kasi ang ibig sabihin ng prayer is nagmamakaawa. Nagmamakaawa ka. Nagmamakaawa ka na pagbigyan ka, dinggin ka. Sabi nga eh, Kaya sabi nga eh, my ways is not your ways. Tama. bankrupt tayo palagi sa Panginoon eh, mahirap pa. Okay? Lagi tayo mahirap. So, dahil nyo share the truth, hindi puro sarap lang. Kasi kung puro sarap lang, mahirap yun. Paano kung hindi ibigay yung gusto nila? And tapos, encourage them to study. Yun ang pinaka-importante. Matapos mong bahagian, kailangan mo rin silang i-encourage mag-aral. Pero sabi nga, Diyos ang magpapatuloy. Okay? Para maging Bereans, kasi kapag sanggol, ligtas bang sanggol? Hindi. Hindi pa. Ang isang sanggol na mananampalataya ay hindi ligtas. Hindi yung kasundo ng Diyos. Bakit? Kasi hindi naman niya naunawaan ng Diyos. Bariyan pala taga-observa. Hindi, yung mga Bereans, ito yung lahi na kapag may nangaral, Laging ano, yung Observa sabi ni Glenn, ang blessing, ang provision, binibigyan na ng Diyos sa kanyang mga anak. Sabi sa Matthew, o hinanap sa Matthew, nakita sa Matthew. Sabi sa Matthew, kapag nakita mo ang kaharan ng Diyos, nasa iyo ng provision. Yung tapos kanyang nakaraan. Ibig sabihin, kung nasa iyo ang kaharian ng Diyos, ligtas ka na, ibibigay ng Diyos ang pangangailangan. Kaya lang, pangangailangan ha. Iba yung pangangailangan sa luho at gusto. Okay? Tandaan nyo, iba yung pangangailangan sa luho at gusto. kaya nakalagay, unahin mo na ang kanya ng Diyos. At ang lahat. Ito ibibigay sa iyo. Basta magsabi kayo sama. Kasi hindi naman pababayaan ng ama ang kanyang mga anak. Samantalang Diyos tayo, maliliit na bata. Mga anak tayo ng Diyos. Hindi tayo tulad ng mga anghel na minsan lang nagkamali, laglag na. Alam niyo ba yun? Lagyan na yung... Minsan lang nagkamali ang mga anghel, laglag na sila. Naglo. Di ba nga? Samantalang tayo, Hindi pa pinatawad. samantalang tayo, makagawa man tayo ng pagkakamali, ang biyaya ay walang hanggan. Sabi doon,
Kung dumarating ang kasalanan, mas lalong dumarating ang biyaya, higit pa. Sabi sa Ano Roma. yung sabi ng Pablo? Sabi sa Roma. Kaya takot siya, ayun na. Kaya mapalad ang mga anak ng Diyos. Okay? Tandaan nyo ha, yan yung mga basic lang mo kung paano mag-disciple. Ngayon, paano ko kaya maniwala? O di, ibig balikat ka lang. At ika ka naman pala ng buto. O di, kaya, kung isang taon ba naman siya, bago siya lumapit sa akin. Kaya ano, do we need to convince them? Do we need to convince them? Sa Tagalog, kailangan ba na silang kumbinsihin? Ano sa palagay nyo? Ikaw rin, Tony, sa palagay mo, ang isang tao na gusto mong ilagad kay Kristo, kailangan mo bang kumbinsihin? Kailangan mo ba siyang pilitin? Kailangan mo ba siyang hilagin? Sabi dahil, kumbaga sabi parang anyaya lang. Kaya yan ha. Okay? Kung dumilig to convince them, syempre ang sagot dyan ay no. Bakit? Bakit hindi mo sila kailangan ano? Ang number one? Hindi, ang tanong, do we need to convince them? Okay lang. Ang sagot, no. Bakit? Kasi ito sila namimilit eh. Tama. Bakit kinakailangan tayo mamilit? Ang kailangan lang natin gawin, hindi natin sila kailangan pilitin. Ang kailangan natin gawin, just make them clear. Just to, no, just Make them hear. Here. Anong kailangan nila marinig? Kailangan marinig. Just to make them hear the gospel. The Gospel. Diba sabi nga, pag may disciple ka, kailangan mo i-preach yung gospel. Ngayon kung yung isang tao, binahagyan mo ng gospel, binahagi mo na yung buong aral. Pero ayaw talaga, okay lang. Ang mahalaga, na iparinig mo sa kanya. Eh, doon, kaya mo. Mas na mahala doon. prospect. Bibigyan nila ng verse mamaya. Ito, Hear the gospel. hear the gospel. Oh, yes. Kasi, may mga tao na, halimbawa, si matagal ko na sinasabihin niya. Sabi ko, hindi pwedeng mauna ang pananampalataya mo sa biyaya ng Diyos. Sabi ko, bakit ka ba nananampalataya? Di ba may narinig ka? Oh. Naniniwala ka kasi may narinig ka, may napanood ka. At yung mga nangangaral na yun, isinugo ng Diyos. Pero hindi niya maunawaan yun. Ang gusto pa rin niya, manampalataya. Mauna pa rin daw ang pananampalataya. Ibig sabihin, may mga tao na kahit isaksak na sa kanila lahat ng aral, hindi talaga maniniwala. Okay? Ganun kabigat yun. Ngayon pa lang sila maniniwala. Maharal ng Diyos doon. Ang mahalaga, narinig nila. Punta kayo ng 1 Corinthians 3:6-7. Ako ang nagtanim, Ako? si Apollos ang nagdilig. Aha. Subalit ang Diyos ang nagpatubo at nagpalago. Okay. Sunod. Hindi ang nagtatanim o nagdidilig ang mahalaga, kundi ang Diyos, sapagkat siya ang nagpapatubo at nagpapalago. Siya din yun. Ibig sabihin, kasi pag sinabi ko sa inyo, kapag sinabi ko sa inyo, just make them hear the gospel, ang katumbas niyan is tanim or dilig. Tandaan nyo, kung ayaw maniwala, ang mahalaga ng diligan mo. Kung tumubo man sila, sino nagpatubo? Dito sa talata nito, sino nagsasabi sa Pablo? Pablo. Pero lahat, tandaan mo naman, lahat ng pinapangaral ni Pablo, galikay. Kumbaga, si Pablo kasi yung parang pinaka-spokesperson. Tsaka, Parang siya yung representative. Diba sabi nga, ambassador of Christ. Sa 1 Corinthians 3:6-7, Diyos ang nagpapatubo. Diba sabi doon? Tinanggal lahat ng credit sa tao. Ibig sabihin, kung nagbahagi ka, naniwala siya, hindi siya naniwala dahil sa'yo.
Naniwala siya dahil pinatubo siya ng Diyos. ibig sabihin, wala kang credit nun. Pero yung ginawa na pagpapahagi sa kanya, very well, sir. Very good. Kasi yung iba, si Boy, nag-isimba na yan, ako nag-aakay dyan. O, sino may credit? Ang Diyos o siya? Ang Diyos. Eh, sabi niya siya nag-aakay eh. Talaga. Hindi ako sumunod ka dahil nakakit ka. Wala ba? May isang Pero, ang Diyos ang panaligan mo, hindi ako. Ako lang ginamit lang ako, sabi niya, ginamit lang ako. Yun yan, kasi nga, anong nangyari sa mga tao na Kasi hindi isang tao kang nalagaan. sa mga tao na hindi naman nag-aaral, kapag nakapag-akay sila sa simbahan, sabihin nila na sila ang dahilan kaya simba yun. Umiyak ako. Wala ako. Tumululuwa ako sa Kung kanya. magsimba ka ng isang tao, hindi, Diyos ang may kalooban. Diyos ang nagpapatubo. May tanong kayo kami? Pero, May tanong ka? Tandaan nyo, ang trabaho natin, magtanim at magdilig. Hindi tayo ang magpapatubo. Wala tayong kakayahang magpatubo ng iba. Pwede lang natin gawin, pakainin sila. Masabi nga ng Panginoon, feed my Sheep. Ngayon, kung may mga nakikita kayong tupa na ligaw, wala pang aral ng Kristo, subukan yung pakainin, baka sakali. Isa pang verse kung bakit hindi nyo kailangan pilitin kung ayaw kayong paniwalaan. Punta kayo ng John 6:44. walang taong magkakalapit sa akin. Maliban ng amang nagsugo sa akin ay sa kanyang magdala sa akin at siya'y akin ibabangon sa uling araw. Okay? So kung ang isang tao ayaw talagang tanggapin yung ibinabahagi, ayaw tanggapin si Kristo, kasi hindi talaga siya para kay Kristo, o hindi pa oras. Okay? Yung tanong kayo doon, matindi yung verse na yun eh. Okay? Ngayon, kung ayaw talaga, pero, halimbawa, nakakain mo na, binahagi mo na lahat, ayaw talaga, anong magandang gawin? Hayaan sila, at the same time, pray for them. Pagdalangin. Oo. May kapangyarihan ng panalangin. Pray for them. Ang dami mo. Pwede tayo humiling sa Ama. Sabi nga sa Juan, kung hihiling ka ba sa Ama ng tinapay, bibigyan ka ba niya ng bato? So kung maaari ka kayong humiling na sana'y tulungan sila ng Diyos, pwede. Punta kayo ng 2 Corinthians 5:20 para makita nyo kung bakit sinabi ko pray for them. 2 Corinthians 5:20. Kami nga, manasugo na sa pangalan ni Kristo, Oo. nawarin ang mamalit ang Diyos sa makita namin. Ngayon, pinamamalihan namin ang pagkasundo sa Kanya o pagkasundo sa Diyos. Ano sabi niya sa Tagalog? Pagkasundo. Hindi sinabing pinapanalangin namin? Walang sinabing pinapanalangin namin? Tayo ito, basahin mo nga sa Pinamamalihan. pinamamangitan. Basahin mo nga sa English, tayo ito. Now then we are ambassadors for Christ, Okay? as though God did this basic ano yun? Makipagkasundo. Basic you by us Beseech you. in Christ state be you reconciled to God. We pray Ano nakalagay dun eh? We Ah. pray you instead. in Christ instead Oo. be you reconciled to God. Ibig sabihin, sabi doon, kami ng mga ambassador of Christ ay nananalangin kay Kristo na kayo ay mapalapit sa Ama. So kung may mga tao na alam nyo naman na wala talaga sa Ama, alam nyo na wala pa kay Kristo, pwede natin silang ipadalangin. Ambassador of Christ, yun. Handaan nyo, kontaklayin nyo ang aral ni Kristo, you are already ambassador of Christ. Ngayon kung mag-make disciple ka, dahil mo kang ambassador of Christ, kasi binabahagi mo na si Kristo. Okay? So pwede tayong manalangin. Isa pa, kung ayaw talaga maniwala, bakit kailangan mo lang hayaan? Basahin mo to. Lord, open the heart. Sino nagbubukas ng puso? Lord, Si Lord lang. Acts 16:14. ano yan? Acts 16:14. At isang babae na nagawang Lydia, Lydia. nangangalakal na kanyang kulay ubi, ang taga-bayan ng Tadira. Sa masipag, sa kabanalan,
nakinig sa amin na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Ibig sabihin, kailan nyo lang nyo naunawaan? Nung binuksan na na? Binuksan puso. Ibig sabihin, kung may mga tao na ayaw pang maniwala, tinatanggihan ka, hintayin mo lang kasi Panginoon magbubukas ng. Yan, puso. Kaya sabi ko sa inyo, pwede nyo rin ipanalangin, Lord, sana mo buksan mo yung puso ng tao ko. Buksan mo po yung puso niya, buksan mo po yung pangunawan niya. Okay? Kaya masabi ko sa inyo, wala tayong credit to, wala tayong score, kasi Lord, ang gumagawa ng lahat. Kung ayaw talagang maniwala, hayaan mo lang. Bakit? Kasi ang lahat ay tinatawag ng Diyos. Baka hindi ba siya tinatawag? Oo, pinatawag mo. Di pa niya oras yun. Ang sabihin sa'yo, Bus! Wala yan, ano ba naman yan? Tinatawag ng Diyos. Oo. Ang lahat ay tinatawag ng Diyos. Punta kayo ng 2 Thessalonica 2:13. 2 Thessalonica, Ano yan ang lahat? tinatawag ng Diyos. 2 Thessalonica 2:13. Kapag ayaw maniwala, hayaan mo lang. Hindi pa tinatawag. Ngunit dapat kami laging magpasalamat sa Diyos para sa inyo. Mga kapatid na iniibig ng Panginoon. Sapagkat binili kayo ng Diyos Pinili ang ginamit yan. bilang unang bunga ng kaligtasan sa pagpapagbanal ng Espiritu at paniniwala sa katotohanan. 16. Tatagalog ang ginamit, pinili. Okay? Kasi lahat naman tayo ay pinipili. Diba sabi nga, kahabagan kong nais kong kahabagan at kaawaan kong nais kong kaawaan. Sige nga, punta pa kayo ng 1 Thessalonica. First, dadagan natin. 1 Thessalonica. Kasali yan dito sa Pagtawag. 1 Thessalonica 2:12. Na dapat kayong lumakad sa paraan na karapat-dapat sa Diyos na siyang tumawag sa inyo tungo sa kanyang sariling kaharian Okay. at kaluwalhatian. O sinagawang dahilan kung bakit ang isang mananampalataya ay nasa karet. Dahil tinawag ka ng tamo, kung tayo man ngayon ay kaya natin sabihin na ligtas tayo, yun ay dahil tinawag tayo ng Diyos. Na tinawag. Mga tinawag. Tayo ay mga tinawag. Mga pinili, chosen, elect, predestinated. Hindi na. Ibig sabihin, nauna mo na yung biyaya. Tama. Nauna mo na yung pagtawag sa'yo. Narinig mo, pinakinggan mo yung tawag. Doon ka nagkaroon ng biyaya. Doon kami tawag. Hindi. Nauna mo na yung pagkilos ng Diyos. Yung pagtawag. Kasi, yung, alam nyo kasi, ito kasi hindi naiintindihan niya. Para sa kanya, hindi kasi niya nauunawaan na sa Biblia, maraming aral ng biyaya, kahit hindi naman binabanggit ang salita, biyaya. Alam niyo ba yan? Diba sabi ko sa inyo, ang Biblia ay puro biyaya. Kaya lang, hindi naman laging binabanggit yung biyaya. Halimbawa, dahil sa sobrang pagmamahal ng Diyos, pinadala niya ang kanyang bugtong na anak. Sino mang manampalataya ay maliligtas. Ay magkakaroon ng buhay walang hanggan. May binanggit pang biyaya? Wala. Katulad dito. Pero, teka lang tayo. Walang binanggit na biyaya, pero yung aksyon ng Diyos na ipinadala yung anak niya, anong tawag doon? Biyaya. Wala. Automatic na yung biyaya. O sinabi doon, una tayong minahal ng Diyos, kaya tayo ay umibig sa Kanya. Asa ng biyaya mo? Walang binanggit na biyaya. Pero ano ang pinapakita ng konteksto? Nagpakita mo na ng biyaya ng Diyos. Yun yung hindi nauunawaan nito tayo. Ayaw niya paniwalaan, gusto niya mauna pa ng pantay. Alam mo kung ba't hindi niya kayang paniwalaan yun? Kasi sabi nga sa Biblia, ang mga spiritual na aral ay hindi maunawaan kung walang. Espiritu. Kung hindi nila maunawaan yun, malamang sa malamang, wala sa kanila. Espiritu. Hindi, nakakatakot na. Sa pag-make disciple, paglapit ng tao kay Kristo, ito ang pinaka-importante. Most important, ano ang pinaka-most important? Siyempre, wala dapat ligtas ka na. Okay na. Diba? Most important, kailangan ikaw ay Ligtas. save. Kasi, paano mo ba ibabahagi yun? Ikaw mismo, hindi ka paligtas. Paano may babahagi ang kaligtasan kung ikaw naman hindi ligtas? Diba sabihin, baka naman, lapit ka kay Kristo. Tanongin ka nung inaakay mo, maliligtas ba tayo dyan?
Sabihin mo, siguro. Hindi ko pa sigurado ha. Hindi ka na sigurado. Kaya dapat, yung mga nang-aakay kay Kristo, sila rin mismo ligtas. Alam nila ligtas sila. Okay? Pangalawa, ang pinaka-importante ay yung tinatawag na charity. Charity or love. Ano ba yun? Oo nga, kasi kung wala sa'yong love, hindi ka makapagbibigay, hindi ka makapag-charity. Hindi pa makapagbibigay Ang dahil talaga mo. kung wala kang pag-love. Ano mang gawin yung paglalapit ng tao sa Diyos, pag-disciple, pagbabahagi, pangangaral. Kung ginagawa mo ito na wala ang pagmamahal, wala itong kwenta. Alin ba ba? Charity of love. Bigyan din ng verse. Ito kayo na 1 Corinthians 13:13. Dapat na nananatili ang tatlong ito. First Corinthians. Pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Oo. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang Pag-ibig. pag-ibig. Sabi sabihin, sa King James, charity yan namin. Tandaan yung isa lang yung dalawang yan. Pag-ibig, charity. Ngayon, First Corinthians. 13:13. Importante ang pag-ibig. Ngayon, bakit importante ang pag-ibig? Punta kayo na 1 Corinthians 16:14. Gawin ninyo pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Okay? Yun lang yun. Gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Ibig sabihin, kung ano man ang gawin natin, magbahagi, mangaral, mag-Bible study, kailangan may kasamang pag-ibig. 1 Corinthians 13:2. At kung karoon ako ng karoon na panuhula, Oo, paghula. maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at Oo. ang lahat ng mga kaalaman Oo. at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya Oo. na ano ba, malilipas ko ang mga bulo sa pagkuhan ko lang Ang sabi, ang lahat ay wala? Kabuluhan. Kabuluhan. Mag-Bible study kayo, fellowship, mag-disciple, magsimba, mangaral. Kung wala ang pag-ibig, may kabuluhan ba yun? Ibig sabihin, ano man ang gawin natin, kailangan laging kasama ang pag-ibig. Kasi kung magbigay ka na, Pero nagbigay ka, napilitan ka lang. Wala points. Kaya nagbigay ka. kasi may mapili. Sino na ako? Points ka na. Nagbigay ka, pero wala yung points kasi wala yung pag-ibig. Pero kung nagbigay ka dahil sa pag-ibig, may points yun. Pag sinabi ka, nung walang kabuluhan, ibig sabihin, walang rewards yun. Okay? Ngayon kung mag-disciple kayo, gusto niyo mag-aakay ng tao kay Kristo, gawin niyo kasama charity o pag-ibig. Yan ang pinaka-importante. Pag-ibig. Di ba sabi nga rin ni Pablo kay Timoteo, na ang katapusan ng kautusan ay pag-ibig. Ibig sabihin, kung mayroon kang pag-ibig, tapos na ang kautusan sa'yo. Kasi kung nangingibabaw ang pag-ibig, ba't mo gagawin yung pinagbabawa ng kautusan? Okay? Tapos, pinaling aral, pahinda nyo na lang, you need to learn of Jesus first. Ibig sabihin nun, bago kayo mag-make disciple, kailangan ikaw mismo, kilala mo si? Kristo. Ikaw mismo, disciple ni? Kristo. Oo, kasi paano mo eh, papalit mo. Kaya nga! Sinunod lang yan. Ito ko sa kanila eh, na marami raw silang disciple, marami silang mentee. Pero kung marinig mo naman yung aral nila, parang hindi naman nila kilala si Kristo. Diba? Hindi sila kasi, ang pagkainita mag-disciple kayo para marami kayong maakay. Basta makakakay lang, mali ba? Marami kayong... Pero totohanan, pag sinabi disciple, pag sinabi mo marami kang disciple, ibig sabihin marami kang naakay kay Kristo. Pero ang tanong, naakay mo ba talaga? O sinama ko lang ng simbahan? Okay, you need to learn of Jesus first. Kailangan nyo muna maunawaan si Kristo. Before to disciple, instruct or teach. Tapos ang huli, hindi mo pwedeng ibahagi ang isang bagay na wala ka naman. Wala kang? Wala ka. Hindi ka pwedeng magbigay ng Hindi mo wala. pwedeng ibahagi ang isang bagay na wala ka naman. O kaya, Wala na naman. Wala ka naman. Wala ka naman. Hindi, wala ka na. Ano ba maganda sa Tagalog nun? Mahirap ka sa Tagalog na kami eh. hindi ka pwedeng magbahagi kung wala ka namang kaalaman. Pwede rin. Kaalaman. Hindi, parang hindi mo pwedeng ibahagi ang isang bagay na wala naman sa'yo. Wala ka. O wala ka.
Hindi ka pwede magbigay nang wala ka namang ibibigay. Oo, tama. Kasi hindi ka pwedeng mag-disciple kung ikaw mismo wala yung aral ng pagiging disciple. Doon, doon siya. Kasi, di ba yun eh? Paano mo ipapangalan si Kristo kung ikaw mismo hindi mo kilala eh? Ito sinabi ko nila, Kaya, bago yung nag-aaral pa nga. bago kayo mag-disciple, Tama. kailangan kilala niyo si Kristo. Di ba sabi nga ni Kristo, meron, no? Ayun, kapag kilala mo na si Kristo, kaya wala yung aral ng kaligtasan, sige, magsawa ka pag may disciple. Di ba? Paano mo maliligtas? Tanggapin mo nga si Kristo ng buong puso mo. Ligtas ka. Kaya Tandaan nyo, pag sinabing Matthew, o make disciple, hindi lang make disciple yan. Ibig sabihin yan, instruct at teach. Okay? Bukod na to, bukod. Ibig sabihin, pag sinabing make disciple, magtuturo ka. Tuturuan mo sila, tukol kay Kristo. Hindi natin kailangan ng bautismo, tapos na yun. Okay? Pangalawa, hindi lahat obligado mag-disciple. Kasi sa katawan ni Kristo, hindi lahat taga-disciple. Okay, tapos, paano mag-disciple? Siyempre, simple lang naman mag-disciple. Kung ano yung alam mo, ibahan mo. Eh, paano kung wala lang? Kaya naman. Di ba? Pero kayo, alam nyo sa sarili nyo, ligtas kayo. Kung alam nyo sa sarili nyo, ligtas kayo, ibig sabihin, alam nyo sa sarili nyo kung sino si Kristo. Kailangan Kailangan, ko natin nyo. kailangan taglaw natin ang Holy Sabi Spirit. natin leader kung wala O tapos kailangan pala, taglay mo ang Holy Spirit. Kasi bago nang aral sila Peter, kasama nila ang Holy Spirit. Sabi ng Panginoon, siya ang magtuturo sa inyo. Siya ang gagabay sa inyo. Siya ang magpapaalala. Holy Spirit. Holy Spirit. Okay? Tapos sa paging disciple, share the truth. Huwag puro sarap. Kailangan malaman nila na ang isang Kristiyano ay haharap sa pagsubok. Bakit? Bakit kailangan nila malaman yun? Para sila mismo ready. Tapos pag sinabi mo yun, encourage mo rin sila na yung pagsubok, malalagpasan mo rin. Diba sabi nga sa Korinto na wala kang pagsubok na yung hirap ng iba. Naranasan mo. Hindi ba naranasan ng iba? At kung may pagsubok man, Diyos sila magbibigay ng daan para malagpasan mo ang pagsubok. Okay? Saka di mo naman sa atin ng Diyos yan. Ano naman ang Diyos na? Tapos hindi ka bibigyan ng Diyos nang hindi mo kaya Hmm. lagpasan. Okay? So, tandaan nyo, may blessing, pero may pagsubok. Ngayon kasi kung mga sanggol, mga baby, ang nakaranas ng pagsubok, palibasa, walang aral na rinig tungkol sa pagsubok, lagman na. Okay, tapos pangatlo, encourage them to study. Yun nga, like Bereans. Tapos sunod, do we need to convince them? Ang sagot, hindi. No. Kailangan lang nilang marinig ang gospel. Kasi pag binahagi mo ang gospel, para kang nagtanim at nagdilig. Sabi nga ni Pablo, ako ang nagtanim, si Apollos ang nagdilig. Pero Diyos ang magpapatuloy. Okay? Ngayon, kung ayaw talaga maniwala, pwede mo silang ipanalangin. Director, kung may kaaway ka, gusto mo manupagdala. May away ka, sabi mo pa na paksan. Kung may kaaway ka, pwede mo ipanalangin. Lord, paano mo binuksan ang puso ni Pablo? Buksan mo yung buksan ang puso ng tao nito. Diba? Kasi si Pablo, kaaway. Pati hindi kaaway, pero mo tinawag ng Panginoon. Tapos, kung ayaw talagang maniwala, pinapanalangin mo, hayaan mo lang kasi Panginoon nagbubukas ang puso ng tao. Tapos, ang lahat ng maniniwala ay tinatawag ng Diyos. Ngayon, kung ayaw talagang maniwala sa iyo, baka hindi ka tinatawag. Diba? Ngayon, kasi kapag nag-aaral ka ng salita ng Diyos, mauunawaan mo na kung bakit hindi lahat ng tao naniniwala sa Diyos. Hindi lahat ng tao nananampalataya kay Kristo. Kasi meron pa mga ganito. Tinawag ng Diyos, binubuksan ng Diyos yung puso nila, hindi agad-agad. Tapos, kapag may disciple, ang pinaka-importante, una, dapat ikaw mismo ligtas. Okay? Ano man ang gawin mo, kailangan ng charity at Hindi, kung sabi, mayroon ba kayong tanong? Kaya naman mayroon magtanong. Ay, mayroon ba kayong tanong dyan? hindi naman ko patanong yung mga yun. Marami lang yan niya, abutin mo doon. Kasi yung mga ganun teacher, hindi naman sila katulad sa atin na ano bang tanong mo para masagot, di ba? Hindi sila nagpapatanong. So, bago tayo magtapos, may tanong? Director, may naguguluhan ko pa? Ano, Hindi hindi naman lang kasi yung sa charity talaga, kailangan may anong lang. Tandaan nyo, sabi nga nung ano, sabi yung sabi nito,
Basta may isang scholar, sabi niya, 5 taon na lang ang buhay niya. Saan niya gagamitin? At tinanong siya. Tinanong siya. Sabi ng scholar, yung 4 taon, mag-aaral ako sa salita ng Diyos. At yung titirang 1 taon, ipapangaral ko. Okay yun, okay yun. Ano So, mas maganda? mas mahaba yung pinag-aaral niya. Oo. Kasi mas magandang mangaral ka na may alam ka. Ah. Kaysa mangaral ka na wala ka nang alam. Oo, kasi pag Mas willing siya nagugulin yung 4 taon, puro pag-aaral na. pag-aaral yun. Tapos yung nahuhuling 1 taon, mangangaral na siya. Kaya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, hindi ito instant. Ito yun. Dito instant. No? Hindi yan magic. Hindi to bigla ka nalang susuport. Kasi, ang 12 disipulo, bago sila mangaral, di ba tinuruan mo sila ng Panginoon? Ganyan ginawa niya sa Oo, ginawa nila. Tinalo sa akin. no? Tinuruan sila ng Panginoon, ng 2, 3, kalahating taon. Di ba, ganito kayo mga aral. Sa COD. Ibig sabihin, hindi ito bigla. Parang Ang pag-ibig Moises sa ito ay hindi nagtatatamputan instant. Ito ay may dahan-dahan na proseso. Hanggang sa umabot ka na, nakaya mo na talaga. Kasi sabi ko sa inyo, kapag ready ka na, madali sa iyo yan. Alam na, ano? Pag ready ka na, wala kang makikita kwentuhan. Yung pala, yung tao, nilalapit mo na kayo. Ano ba si David? Yan, namatay niya si Goliath. Instant ba yun? O, alam niyo ba yung kwento ni David? Hindi. Instant yun. Hindi yung instant. Hindi ba instant yun? Kasi si David ay pumapatay ng oso at leon. Sa Australia, oo. Pumapatay si David ng oso at leon May lakas siya. para protektahan yung mga Pupa. tupa. Malakas ang loob niya na. Ibig sabihin, May experience na siya. si David ay may experience na. May kaalaman na May kaalaman kung paano gumamit ng slingshot, saan titirahin. Kaya nung nakalaban niya si Goliath, alam niya kung saan pupuntirin. Malaki yung oso eh. Ba't ito? Tsaka yung ling malaki eh. Kasi akala ng iba, humarap si David, walang experience. Humarap si David kay Goliath, basta lang humarap, walang experience. Kasi hindi nila naunawaan yung buong istorya na bago mapunta si David doon, lumalaban muna siya sa oso at leon. Ano nalaman sa kanya yung malaki eh. Ano mo yan? Ayan, akala ng iba, yung kwento ni David, basta ginusto mo, kaya mo. Parang ganon. May proseso yan. Kumbaga, ang lahat ng mananampalataya ay inihahanda mo na ng Diyos. Ano kasi nangyari kay David? Hmm. Ang tingin ng tao sa kanya, hindi. Hindi. Pero hindi nila Kasi alam. marami siya malaki kaya. Yung pala, Pinandaran ng Diyos. inusdan na siya eh. Anong laban mo dyan? Tama. Pero hindi nila nakita yung kakayanan ni David. Doon sila nagkamali. Na kasi dado pa lang magkaroon-garoon yun. Experiensyado na siya. Ikaw ba naman, patayin mo oso yun. Alam niyo kung saan niya patatamaan. Siguro doon niya pinapatamaan yung mga hayop. Kasi sa bagay, sa mga hayop tulad ng oso at leon, dito lang Yun na alam. yung parang weak point. Kasi pag tinamaan mo dito, may hilo. Pagitan mo ng Kaya yung baboy, para Kasi hindi ko na nung namatay, nung tinamaan naman si Goliath, hindi naman siya namatay agad. Hindi, hilo lang, hilo. Hindi siya namatay agad, baka siya namatay, pero kung siya nakulang na rin. Hindi niya sa makakailis nun eh. Pinupunta siya nakulang na rin. Parang nabok sa boxe na suntok na wala Kasi siya namatay agad, nung tinamaan siya dito, mahilo lang yun. Pinupunta na siya nakulang na rin. Puta, doon lang. Okay? So, kung ang pag-disciple, hindi yan instant. Kumbaga, i-ready kayo ng Diyos. Kung para dyan talaga kayo, dahan-dahan nyo. Hanggang sa, kaya mo na, wala na. Pag kaya mo na, ready ka na, para nakikipagkwentuhan ka na lang. Hanggang sa, hindi mo alam, nailapit mo na pala siya sa Panginoon. Ganoon ang kabilis mo. Na sana, pare-parehas tayo umabot sa ganong sitwasyon. Kasi, napakaganda ron. Kung, di ba sabi nga ni Santiago, kung may lalapit ka sa Panginoon, ipapalakpakan ng mga Okay. pero ano man ang kaligtasan ng biyaya ng Diyos. Okay? Kung naligtas siya, hindi ikaw ang dahilan nun. O akala ko ikaw ang dahilan. Kasi Diyos ang nagpapa. Okay, so tapos tayo. Wala kang tanong. Wala, naintindihan ko lang. Tandaan nyo, ano man yung marinig nyo dito, be like Beria. Bereans. Beria. Nag-aaral sila. Hindi sila pala amin.